mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romantico, ako po si Sas, 25 years old, mula sa New Lower Bikutan, Taguig. Isa akong babae na may claustrophobia o takot sa mga maliliit na spaces tulad ng elevators. Noong bata kasi ako, na-involve ako sa isang aksidente involving an elevator na muntik ko nang ikamatay. Simula noon, kapag nakakakita ako ng elevator, ay nagkakaroon ako ng panic attacks. Dito ko po sisimulan ang aking kwento. Oh my God, late na ako sa interview ko. Wala na akong time para umakyat pa ng hagdan. Anong gagawin ko? Ayoko mag-elevator. Pero dream job ko to. Kailangan ko maipasa to. Ayoko ma-disappoint sa akin si Papa kasi matagal na ako naghahanap ng trabaho. Pero hindi ako matanggap kasi madalas akong malate sa interview. Oh my God. No choice ako kundi mag-elevator. Oh God. Please help me. Sandali lang, Sir Patrick. Sabay. Sige. Nakasakay din ng elevator. Saan ka galing, Sunny? Mukhang pagod na pagod ka. Nagmamadali kasi ako, sir. May kailangan akong i-deliver kay Ma'am Josie. Pareho pala tayo ng pupuntahan eh. Meron din akong dadalhin ng mga papeles sa boss nating super demanding. Sunny? Oh, bakit po, sir? Tingnan mo, itong katabi natin, no? Empleyado ba siya rito? Parang hindi. Visitor's ID yung suot niya. Pero tingnan mo, mukhang atakihin yata siya sa puso, ah. Ano? Pinagpapawisan at putlang-putla. Oo nga, no. Teka, sandali. Ma'am? Miss? Miss, okay ka lang ba? Grabe. Pipi ata itong misang ito. Miss, okay ka lang ba? Nanginginig ka at saka putlang-putla ka. Sani, may epilepsy yata si Miss Beautiful. Ma'am, Miss? Oh, teka, ano pa nangyari sa elevator? Ba't biglang dumilim? Nag-shutdown ng elevator. Ano? Naku, huwag mo sabihin. Don, drop tayong tatlo dito sa elevator, sir. Teka, may kitchen na flashlight ako dito. Ayun. Ito. Naku, buti naman, madala ka. Wala pang emergency button dito sa elevator. Sani, pakihanap nga, oh. Pasensya na, hindi ako pamilyar sa mga ganyan. Sige. Ay, naku, ano ba yan? Kung kailan ako nagmamadali, tsaka pa ako
matrap sa elevator. Balas ko naman ngayon. Naiiwan ko pa yung cellphone ko sa desk ko. Paano ko makatatawag sa security? Sunny, baka may cellphone ka. Naku, sir. Para, Wala akong load eh. nag-cellphone ka pa. Wala namang pakilabang yan. Paano ngayon yan? Tulong! Oh, miss, Tulungan niyo ako! bakit ano nangyayari sa inyo? Tulungan niyo ako! Miss, kinakabahan ako sa iyo. Tulungan niyo ako! May claustrophobia ka? Ha? Tulungan Phobia sa elevator? Ano ba gagawin natin dito sa babaeng ito? Baka atakihin pa ito sa puso, ha? Sunny? Sir, hindi ko rin alam. Oh, miss. Relax, huwag ka matakot, ha? Safe tayo rito. Pagbalik ng power supply sa elevator, dadaling ka namin sa clinic, okay? Ma'am, kung may phobia po kayo sa elevator, dapat hindi na lang kayo sumakay. Sana naghagdan na lang kayo. Kaso, Sunny, kung nasa 20th floor pa ang pupuntahan niya, maghahagdang pa rin ba siya? Mamamatay tayong lahat! Mamamatay tayong lahat! Miss. Mamamatay tayong lahat! Diba, relax ka lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kinakabahan ako sa iyo eh. Mukhang nasobrahan yata yun ng panonood ng horror movies. Miss. Kalma lang, ha? Kalma lang. Kalma lang, miss. Okay, hanggat kasama mo ko, namin, safe ka. Hindi ka namin pababayaan. Sir Patrick, ayos na po ang pasyente. Ano ba nangyari sa kanya, nurse? Bakit bigla na lang siyang nanginig at nagpanik? Dahil po sa phobia niya sa makikitid at masisikip na lugar, kaya nagkakaroon siya ng panic attacks. At ang sign nun, nagpapalpitate ang pasyente, pinagpapawisan, kinakapos ng paghinga at nanginginig. Wala bang gamot sa claustrophobia? Ang phobia po kasi irrationality of the fear. Nasa tao din po yung kung paano niya matatanggal ang takot niya sa isang bagay o sitwasyon. Ganun ba? Opo. Pwede ko na ba siyang makausap? Opo. Halika ho kayo, sasamahan ko kayo. Thank you. Miss? Kumusta ka na? Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo. Salamat sa tulong mo, ha? Wala yun. Maliit na bagay. May claustrophobia ka pala? Sana hindi ka na lang nag-elevator. Nagmamadali kasi ako makapunta ng 14th floor. Late na ako kung maghahagdan pa ako. Late na sa job interview ko. 14th floor. Travel agency yung nandun. Di ba? Ay, may kakilala ko ron na taga-HR. Huwag ka mag-alala. Babakapan kita. Salamat, sir. Siya pala, I'm Patrick Lobaton. Sas Robles. Sas. Paano ka pala bababa mamaya? Maghahagdan na lang ako. Pero nasa 9th floor pa tayo. Okay lang. Hindi na rin naman ako nagmamadali eh. Tsaka, exercise na rin yun sa akin. Okay. Okay. Sige, bahala ka. Anyway, see you again. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa totoo lang nahihiya ako sa eksenang yun. Paano ba naman kasi kung kailan may kasabay akong gwapong lalaki, saka naman nagkaaberya ang elevator. Pero okay lang, hindi naman ako babaeng pa-cute o pa-flirt dahil may boyfriend ako. Si Tyrone, isang overachiever at super hardworking, kaya walang time sa akin. Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho, Sas? Hindi successful.
Nahuli kasi ako sa job interview ko. Bukod doon, sinumpong ulit ako ng panic attacks. Palagi ka na lang ganyan eh. Paano ka makakapagtrabaho niyan? Eh ikaw, kumusta ka? Ilang araw din tayo hindi nagkikita. Busy ako ngayon. Ang dami kasing ginagawang presentation sa clients eh. Ganun ba? Pero nagkakaroon naman ng magandang bunga yung hard work ko. Kanina pinuri ako ng boss ko doon sa presentation ko sa Japanese investors. Sabi pa niya, sigurado na raw ang spot ko sa Employee of the Month Awards. Oh? And when you say Employee of the Month, malaki ang performance bonus na ibibigay sa akin. At malaki din ang chance ko for promotion. Wow! Congratulations! I'm so proud of you. Kaya lang, may bad news ako sa'yo. Huh? Ano yun, love? Hindi matutuloy yung first anniversary celebration natin sa resort sa Zambales. Nakabook na tayo dun, di ba? Eh, bakit hindi matutuloy? May business trip sa Hong Kong ang buong team namin. Kailangan ko sumama. Ganun ba? Pasensya na, Sas. But don't worry. I promise babawi ako sa iyo sa ibang araw. I hope nauunawaan mo ako. Nauunawaan kita, Tyrone. Ano ba naman yung boyfriend mo? Palaging walang oras sa'yo. Abala siya sa trabaho niya, pa. Alam niyo naman, siya ang breadwinner ng pamilya. Eh kahit na. Dapat naglalaan pa rin siya ng oras para sa'yo. Hayaan na natin, pa. Ganun talaga. Isa nga pala, sobrang nag-aalala ako sa pagkakaroon mo ng phobia. Malaking epekto nito sa buhay mo, lalo na sa karir mo. Gusto ko na nga rin pong mawala tong phobia ko. Kaso hindi ko naman alam kung paano ito mawawala. Laksanan mo ang loob mo. Tapangan mo loob mo. Maging matapang ka. Ginawa ko na po yun, pa. Kaya lang, kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang takot. Kasi naaalala ko yung nangyari sa akin nung bata ako. No, anak. Alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi iniligtas ka niya sa aksidenteng yun. Isa lang ang hiling ko sa kanya, ang mawala na ng tuluyan ng iyong phobia. Di bale, pa. Susubukan ko pa rin harapin ang biggest fear ko. Huwag na. Baka mapahama ka pa. Imbis na mawala yung phobia mo, ikaw pang mawala sa akin. Nawala na sa atin ang mama mo. At ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sinunod ko ang payo ng aking ama at hindi na ako nagtangkapang labanan ang aking claustrophobia. Samantala, tinupad ni Patrick yung pangako niya na babackupan ako para makapasok sa travel agency. And I passed the interview. Kahit na nga sumakit ang mga paa at binti ko dahil hagdan ang ginamit ko hanggang sa 14th floor. Patrick! Uy! Hi, Sas. Oh, kumusta ang interview mo? Ayun, pasado ako sa 3 interviews. For requirements na lang ako. Wow, congratulations. Uy, thank you ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako natanggap. Wala yun. Maliit na bagay. Masaya akong nakatulong sa'yo. Kaya bilang pasasalamat, eto, Oh. binili ko para sa'yo. Ano? Oh, wow, cheesecake. Nagabala ka pa. Ano ka ba? Kulang pa nga yan kumpara sa nagawa mong kabutihan sa akin. Ay, teka muna. Paano nga pala kung ang ibig sabihin, paano ang napasok mo sa trabaho? Maghahagdan ka, paakit sa
14th floor? Ha? Ganun na nga. Papasok na lang ako ng maaga para hindi ako malate sa work. Sa opisina? Eh baka mag-amoy masipag ka pagpasok mo. Hindi naman ako pawisin. Tsaka magdadala naman ako ng extrang damit. Basta, kaya ko yun. Okay. Asya nga pala, good luck sa bagong trabaho mo, ha? Congratulations, anak. Nagawa mo. Dahil dyan, magsa-celebrate tayo, ha? Thank you, pa. Kaya lang medyo natatawa ako kasi meron pang dedication cake. Birthday ko ba? Siyempre, mahalagang araw na ito. Sige na, basahin mong nakalagay sa cake. Congratulations. Yun. Aww. Pa, thank you. Sobrang thankful talaga ako kay God kasi binigay niya sa akin ng dream job ko. At ginamit niya si Patrick na instrumento. Teka, Patrick? Oh. Sino si Patrick? Binata ba siya? Ay, hindi ko po alam. Baka ho, siguro, single. Sana binata pa siya para palitan mo na yung Tyro na yan. Pa, kaya talaga. Ayaw niyo kay Tyrone. Sinabi mo pa, mayabang kasing lalaking yun eh. Ewan ko ba kung anong nagustuhan mo doon? Laging nakatakas sa mga kilay na Ay, no. parang si... Excited na ako pa. Ay, good luck anak ha. At sana, sa bago mong trabaho, makahanap ka rin ng bagong boyfriend. Si Papa talaga. Mr. Romantico. Take me to your heart. Dear Mr. Romantico, walang mapaglagyan ng excitement at kaba ang puso ko sa bago kong trabaho at panay ang dasal ko sa Diyos na sana wag akong magkamali sa aking first day. Siyempre, kailangan kong gumawa ng magandang impression sa boss at sa mga co-workers ko. Pero isa rin sa pinagdarasal ko kay God na sana magkita ulit kami ni Patrick o kahit magkasabay man lang sa pagpasok o sa pag-uwi. Ewan ko ba, pero marami akong gustong malaman sa kanya. Anak, nakahanda ng almusal. Ano naman ang laman ng malaking paper bag na yan? Uniforme ko po sa trabaho pa. Doon na lang ako magpapalit ng damit. Magti-t-shirt at black pants ka lang papasok doon? Opo. Pag nag-uniform po agad ako, baka mangamoy pawis ako. 14 floors po yung aakyatin ko. Kung sa bagay, tama ka. Maaga po akong papasok para may oras pa ako mag-ayos ng sarili. Kung ganun mag-almusal na tayo. Eto, pinagluto kita ng longsilog, saka pinagtimpla kita ng kaping barako. Bahala ka nang maglagay ng creamer. Thank you, pa. Isa nga pala, alam ba ni Tyrone na ngayon ang first day mo sa trabaho? Nasa Hong Kong po siya ngayon, pa. Pero nag-message na po ako sa kanya sa Facebook. May reply naman ba? Ayun. Scene zone. Busy siguro. Sabi ko na nga ba't babaliwalain ka na naman ng lalaking yun? Ay nako, kung ako sa'yo, palitan mo na yan. Mahal ko po si Tyrone, pa. At ready po akong bigyan siya ng second chance. Second chance? Sa pagkakaalam ko marami ka ng chances na ibinigay sa kanya. Sas, huwag kang manghinayang kay Tyrone. Marami ka pang makikitang mas deserving kaysa sa lalaking yon. Sana nga po, pa. Oo. Ito ang first day ng work ko. Sana maging maganda at successful. Good luck sa akin.
Nasa 14th floor pa yung office. Kailangan ko nang umakyat ngayon. Sas! Ay, Excuse me. Patrick! Sabay ako sa'yo, ha? Ikaw pala. Sigurado ka? Sasabay ka sa akin? Maghahagdan lang ako. Okay lang. Gusto ko rin naman kasing may exercise, eh. Alam mo na, medyo... tumataba ang katawan ko, eh. Hindi na ako nakapag-workout dahil busy sa trabaho. Okay, sige, ikaw bahala. O tara, umakyat na tayo. Okay. First day mo sa work, di ba? Oo, kaya medyo kinakabahan. Kaya mo yan. At, teka. May BF ka na ba? Boyfriend? Meron na. Ah, okay. Ganun pala. Ikaw ba? Oo, may girlfriend na ako. Oh, pareho na pala tayong taken. Okay naman siguro sa boyfriend mo na magkaroon ka ng kaibigang lalaki. Hindi ba siya seloso? Huwag kang mag-alala. Hindi yun siloso. Wala nga yung pakialam sa akin eh. Okay, ganun pala. Oy, sorry kung naitanong ko sa'yo. Okay lang. Anyway, buti nagkita ulit tayo. Kasi sasabihin ko sana sa'yo na may kakilala akong therapist na eksperto sa paggamot ng phobia ng isang tao. Talaga? Oo. Sasabihin ko sa kanya na tulungan ka. Tsaka narito rin ako para samahan ka. Lalo na kapag sasakay ka ng elevator. Hindi kita pababayaan, Sas. Mr. Romantiko. To believe in magic. Mr. Romantico, musika sa aking tenga ang sinabi sa akin ni Patrick. Kinilig ako up to the bones nang sabihin niya sa akin na sasamahan niya ako palagi at hindi niya ako pababayaan. Halos pumalakpak ang aking puso. Pero alam kong hanggang dun lang yun dahil pareho na kaming taken. Hi, Patrick. Ay, uy, Kara. Ano ginagawa mo rito sa opisina namin? Kanina pa ako naghihintay sa'yo sa lobby. Ha? Naisip ko baka nag-overtime ka kaya pinunta na kita dito. Kilala ko naman yung mga guard at yung receptionist kaya pinapasok nila ako. Oh, what time ka uuwi? 30 minutes na lang. Ga-out na ako. Oh, hindi na kita. Sabay na tayo umuwi. Okay. Patrick. Oh, uy, Kara, please, huwag rito. Ano? Naglalambing lang naman ako sa'yo Kasi baka may makakita sa atin. Wala namang tao. Kanina pa nagsiuwian yung mga kasamahan mo. At saka, ano ba naman ang masama kung humilig ako sa balikat mo? Pwede ba? Tayong dalawa na lang. At kapag wala ako sa trabaho, okay? Okay. Pasensya na. Nakalimutan ko. Puro trabaho lang pala yung nasa utak mo. Istorbo lang ako sa buhay mo. Huwag ka lang magtampo. Please. Sana maintindihan mo ko. Alam mo naman, naghahabol ako ng promotion, hindi ba? Para din sa future natin. Future natin? O future mo lang? Alam mo, Patrick, lumang tugtugin na yung sinabi mo. Kara, pwede ba? Lumabas ka na muna, ha? Hindi ako makapagtatrabaho na maayos. Okay, fine. Aalis na ako. Magtrabaho ka na lang, magdamag. Bahala ka sa buhay mo. Tagal namang sagutin. Hello? Sas? Grabe ka naman. Minsan mo na nga lang sagutin ang tawag ko, ganyan ka pa. Natutulog na ako.
Maaga pasok ko bukas. Wala ka na talagang panahon sa akin. Hindi ba sinabi ko na sa iyo ang dahilan? Dahil gusto mo ma-promote sa trabaho. Hindi yun. Ginagawa ko to para sa future natin. Future? Nasa ba ako sa future mo? Kailan ba ako sinama sa future mo? Alam mo, wala akong natatandaan. Nagsisikap ako para pagdating ng panahon maganda ang maibigay kong buhay sa iyo. Tyrone, hindi mo ba naisip na nakakalimutan mo na ako? Mas mahalaga ang present kesa sa future. Aanin pa ang pag-i-invest mo sa future kung wala na ako sa buhay mo? Eh kung nahihirapan ka na sa sitwasyon natin, sige, hahayaan na kita. Palalayain na kita. Sa sinabi mong yan, pinatunayan mo lang na hindi ako mahalaga sa buhay mo. Na wala talaga ako sa priorities mo. Dahil ang totoo, sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Sas, Alam mo, nangihinayang ako sa 1 year na pagmamahal ko sa'yo. Wala ako na pala. Nagsayang lang ako ng panahon at effort sa'yo. You don't deserve my love and attention. Kaya sige, magkiwalay na tayo! Mr. Romantico. To believe in magic. Mr. Romantico, napuno na rin ako sa pambabaliwala niya sa akin, pero hindi ko yun masyadong dinamdam. Siguro, dahil sa matagal na akong nawala ng gana sa aming relasyon. Cause it's magic when two people fall. Kanina ko pa napapansin na malungkot ang aking unikaiya. Break na po kami ni Tyrone. Break na kayo! Yay! Thank you, Lord! Anong ginagawa niyo? Natupad rin yung matagal ko nang pinagdarasal na magising ka na sa kahibangan mo kay Tyrone. Kahit masasaktan ng anak niyo. Ay, Sas, alam ko na deep inside, gusto mo na rin talagang makawala sa lalaking yon. Ayaw mo lang aminin. Papa naman eh. Kung ako sa'yo, ha? Yung Patrick na lang ang ipalit mo. May girlfriend na po siya. Ganon? Sayang. Kasi napapansin ko, ha, kapag binabanggit mo yung pangalang Patrick, may kinang sa mga mata mo eh. No? Papa talaga. Huwag kang mag-alala, anak. Makikita mo rin ang tamang lalaki na para sa'yo sa tamang panahon. Tita Lorena. O bakit? May problema na naman ba kayo ni Patrick? Kasi nasasaktan ako sa pambabaliwala niya sa akin. Mas mahalaga sa kanya yung trabaho kaysa sa akin. Eh kung ganun, bakit magtitiis ka pa sa kanya? Mahal ko siya. Mahal mo nga siya. Pero siya ba? Nakakasigurado ka pang mahal ka niya. Eh wala siyang pakialam sa'yo, hindi ba? So hindi ka niya mahal. Sabi niya, kaya daw siya tutok sa trabaho para yun sa future namin. Para sa future nyo o para sa sarili niya? Sus, lumang tugtugin na yan. Yan yung diplomatic way to say na lumayo ka na sa akin dahil sawa na ako sa'yo. O di kaya nakakasagabal ka na sa buhay ko kaya maghiwalay na tayo. Hindi naman siguro, Tita Lorena. Well, nagbase lamang kasi ako sa sinabi mo na wala na kamo siyang pakialam sa'yo. Ay, naku, Kara. Tigilan mo na yung kabaliwan mo at maghanap ka na lamang ng iba. Ayoko. Hindi ko kaya. Kung kailangan ko magtiis at magpakamartir, gagawin ko. Ay, naku, tumigil ka nga. Hindi na uso yan ngayon.
Hello. Hi, babe. Saan ka na? Andito sa bahay. Tutulog na ako. Antok na ako. Ganun? Akayain pa naman sana kita na mag-bar hopping ngayong gabi. Bar hopping? Alam mo naman, di ko hilig yan. Tsaka pagod na ako sa trabaho. Pagod? Oo Lagi nga. na lang ganyan nakatwiran mo. Ano ka ba, Patrick? Kailan ka ba magkakaroon ng panahon sa akin? Kasi naman lahat ng gusto mong gawin, ayoko naman. Tulad niyan, sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako mahilig sa nightlife. But you keep on insisting na pumunta tayo sa ganito o Wala sa namang ganyan. masama kung magaya ako. Lalo na kung yun yung magpapatatag sa pagsasama natin. Please. Please. Gawin mo naman sa umaga, okay? O ginawa ko na nga yan, pero ano sabi mo? May trabaho ka. My God, Patrick! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang plano mo sa relasyon natin? Please, tama na. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Bye. Kala, ano ba? Hello? Patrick, ako to. Naku. So, akala ko. Ay, Sas, pasensya ka na, ha? Ba't parang slur ang pagsasalita mo? Lasing ka ba? Hindi yung masyado. Break kasi kami ng boyfriend ko. Wala ko makakaya ko sakit. Teka muna. Nasaan ka? Nandito ako sa bar. Saan bar? Sabihin mo sa akin, yung eksaktong lugar, pupuntahan kita Huwag rin. na. Kakaabala lang ako sa'yo. Tsaka No. may pasok ka pa bukas, di ba? Hindi, Sas. Walang kaso sa akin yun. Ang importante, masumahan kita ngayon. Hintayin mo ko. Mr. Romantico. Take me to your heart. Dear Mr. Romantico, nasaktan ako sa breakup namin ng boyfriend kong si Tyrone. Akala ko kaya ko, pero mali pala ako. And that time, si Patrick ang hiningan ko ng tulong. Siya ang sekretong nagpapasaya sa akin at alam kong siya lamang ang makagagamot ng sugatan kong puso. Handle it with care. Sas, marami na naiinom mo. Iyaan mo lang ako. Gusto ko pang uminom. Alam mo, kahit naubusin mo pa ang lahat ng beer sa bar na ito, hindi pa rin magbabago ang katotohanan hindi ka na mahal ng ex-boyfriend mo. Bakit ganun? Napaka-unfair ng tadhana. Minahal ko naman si Tyrone eh. Binigay ko sa kanya lahat ng gusto niya. Pero anong ginawa niya? Initsupwari lang niya ako. Ibinagpalit niya ako sa pera at ambisyon niya. Bakit ganun? Bakit parang hindi ko kaya? Ha? Anong hindi mo kaya? Alam mo, Sas, sorry pero katangahan na yung ginagawa mo eh. Hey, gumising ka nga. Hindi lang si Tyrone ang lalaki sa mundo. Alam mo, hindi ka ipinanganak para lang sa katulad niya na makasarili. Ikaw, Patrick. Di ba? Concentrated ka rin sa trabaho mo. Katulad ka rin ni Tyrone. Iba ako sa kanya, ha? Hindi lahat ng lalaking career-driven walang kwentang magmahal. Ang isang tao, kahit gaano pa siya kabisi, kakaroon at magkakaroon siya ng time para sa mahal niya. Alam mo, yung kawalan ng time, ibig sabihin nun, hindi ka talaga niya mahal. Ikaw. Mahal mo bang girlfriend mo? Oo, mahal ko siya. Pero bakit nagagalit ka sa kanya?
Bakit nagagalit kasi sobrang niyang pag-aasikaso at pag-monitor sa'yo kung mahal mo siya? Diba? Dapat pagpasensyahan mo. Sa mga kwento mo sa akin, naiinis ka na sa ginagawa niya. Ay, masyado kasi siyang OA na nun eh. Oo, OA. Aminin ko sa'yo, na out of love lang ako sa kanya. Bakit? Binibigay naman niya sa'yo lahat ng pagmamahal at attention niya. Dapat magpasalamat ka pa eh. Sabihin na natin, maasikaso siya, mapagmahal. Kung hindi ko talaga siya mahal, hindi talaga. Alam mo, naawa ako sa girlfriend mo. Kasi, parang nakikita kong sarili ko sa kanya. Sas, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ikaw ang dahilan kaya nanlabig ako kay Kara. Anong gusto mo sabihin? Ramdam ko kasi. Ewan ko ba? Mahal na kita. Ako? Mahal mo? Oo. At handa kong patunayan yun sa'yo. Handa kitang tulungan para makalimutan ang ex-boyfriend mo. Paano si Kara? Handa ko siyang iwan para sa'yo. Hindi. Hindi, Patrick. Masasaktan si Kara sa gagawin mo. I'm sorry, pero hindi ko matatanggap ang pagmamahal mo. Patrick, Ano kailangan mo? hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag ko. Alam mo ba, sobra na ako nag-aalala sa'yo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ha? Papasok na ako sa trabaho. Tsaka na lang tayo mag-usap, ha? Hindi. Ngayon tayo mag-uusap. Malilate na ako sa trabaho. Wala akong pakialam kung pagalitan ka pa ng boss mo. Kailangan natin mag-usap ngayon. Ang laki ng problema mo, ha? Oo, talagang malaki. Ano bang papel ko sa buhay mo, Patrick? Hanggang kailan mo gagawin sa akin ito? Kailan mo ba pahahalagahan yung mga effort na ginagawa ko? Ha? Sabihin mo sa akin, kailan ba ako magiging priority mo? Okay. Huwag na natin patagalin pa. Hindi ko na patatagalin. I'm sorry, Kara. But we have to go separate ways. Patrick! Alam ko, nasasaktan ka na sa mga ginagawa ko. Pero kailangan kong magpakatotoo eh. Aminin ko, I still love you. Pero hindi na, gaya ng dati. Oh, I acknowledge your eagerness to save our relationship. Pero tanggapin mo na rin ang katotohanan. Ewan ko, hindi na ako masaya sa relasyon natin. I'm sorry. Pero yun ang totoo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ni Patrick na he's in love with me. Oo, nakaramdam ako ng konting saya, ngunit panandalian lamang dahil nakonsensya ako dahil alam ko masasaktan ng kanyang girlfriend. Sandali lang. Patrick, Iniiwasan mo ba ako? hindi. Napapansin ko kapag nagkakasalubong tayo, umiiwas ka. Parang hindi mo ako nakikita. Dahil ba inamin ko sa'yo
Kaya mo ito ginagawa sa akin. Kung makakasira ako sa relasyon niyo ng girlfriend mo, mas mabuti pang lumayo ako sa'yo. Nakipaghiwalay na ako kay Kara. Nang dahil sa akin? Dapat pala talagang iwasan na kita. Matagal nang walang pagmamahal ko kay Kara. Kahit nung wala ka pa. Kahit na. Siguradong ako pa rin ang sisisihin niya. I'm sorry, Patrick, pero kailangan kong gawin to. Hipokrita ka. Anong sabi mo? Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. You don't know me? Hipokrita ka dahil alam mo sa sarili mo na may pagtingin ka sa akin. Pero itinatago mo lang. Huwag kang assuming. Hindi ako nag-assume. Hindi ako manhid, Sas. Nararamdaman ko yun. Sige, aaminin ko. May pagtingin nga ako sa'yo. Pero wala na yun ngayon. Goodbye. Sandali lang. Ano ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Kung ipipilit mo sa akin na mahalin kita, pues hindi mangyayari yan. Okay. I'm sorry. Sige, naiwan na kita. Diyan ka na. Sunny, hinahanap mo raw ako? Anong business mo dito sa agency namin? Si Sir Patrick, Oh, ipinabibigay niya ito sa'yo. ano to? Apple cinnamon pie. A peace offering daw niya sa'yo. Saan to ba ako para bigyan ng alay? Tanggapin mo na, Miss Sas. Hindi ko matatanggap to, Sunny. Ha? Pasensya na ha, pero ibalik mo yan sa lalaking yun. Hindi ko kailangan ng anumang regalo mula sa kanya. Sas, sandali lang. Bakit ba, Patrick? Kung hindi tungkol sa business yan, tigilan mo na ako. Uuwi na ako. Ba't naman hindi mo tinanggap yung ipinabibigay ko sa'yo? Para saan ba yun? At bakit binibigyan mo ako ng ganon? Gusto ko lang naman na magkaayos tayo. Okay, kung gusto mong hanggang magkaibigan lang tayo, sure, sige, payag ako. Hindi ko ipipilit na maging tayo. Please? Huwag mo naman akong iwasan na parang may nakadidiri akong sakit. Masakit kasi sa dibdib yung ginagawa mo eh. Ang drama mo? Hindi ito kadramahan, ano? Please lang. Ibalik natin yung friendship natin, okay? Kahit yun lang, masaya na ako. Baka magka-problema kayo ni Kara. Huwag kang mag-alala. Siguradong iisipin niya na ako ang babaeng ipinagpalit mo sa kanya. Ayoko ng gulo, Patrick. At saka, naaawa ako sa kanya. Dahil pareho kami ng pinagdaanan. Kaya nararamdaman ko kung gaano kasakit yun. Kung ganun, ayaw mo talagang makipagkaibigan sa akin. Tapusin mo muna ang gusto ni Kara. Saka tayo mag-usap. Mr. Romantico. to believe in magic. Mr. Romantico, masakit sa akin na iwasan si Patrick, pero tiniis ko. At kapag nagkakasalubong kami, pigil ang aming emosyon. Alam ko na gusto niya akong kausapin, pero hindi magawa dahil alam niyang magagalit ako. Pero bakit ganun? Parang niloloko at pinahihirapan ko lang ang sarili ko. Dahil deep inside, umaasa ako na hindi na sila magkakaayos ng kanyang girlfriend. Ano na naman bang problema mo, Sas? Akala ko pagkatapos ni Tyrone, magiging maayos ng buhay mo. Pero bakit parang lumala pa yata? Pa, Oh, may aaminin po ako sa inyo. ano yon? Yung Patrick na kinukwento ko sa inyo, Oh, si Patrick, oh. nagtapat po ng pag-ibig sa akin.
O gusto mo ba siya? Opo. Ayun naman pala eh. Kung sa tingin mo siyang nararapat na lalaki para sa'yo, sagutin mo na. Pero pa, may ex-girlfriend siya eh. O Alam ko masasaktan pa rin dahil hiniwalayan siya ni Patrick ng dahil sa akin. so, pareho na kayong malaya. Wala nang problema roon. Wala ka na pakialam doon sa ex. Wala na. Nakakonsensya po ako eh. Naaawa rin po ako dun sa ex niya. Paano mo naman nalaman na naghahabol sa kanyang ex niya? Kinwento ba sa'yo ni Patrick? Hindi. Oh, Pero yung babae, panay ang comments sa Facebook post ni Patrick. At sa comments niya, alam kong devastated siya. Ay, sa ngayon kasi, iniiwasan ko si Patrick. Pero bakit ganun? Nasasaktan ako. nasasaktan ka kasi maliwanag na mahal mo na siya. Ayaw mo lang aminin. Kasi ayaw mong magmukhang mangaagaw. Pero anak, kung pipigilan mong sarili mo, lalo ka lang masasaktan. Normal lang naman sa tao na dumaan sa mga komplikadong relasyon. Makaka-move on din yung ex niya. Anong gagawin ko? Ano pa? Di kausapin mo uli siya. Kung mahal mo talaga siya, sagutin mo na lang ang pag-ibig niya. Ibang klase talaga kayo pa. Ang ibang tatay, pipigilan nila magka-boyfriend ng anak nilang babae. Anak, normal lang ang ma-in love. Bakit ko naman yung haadlangan? Dumaan din ako sa ganyan. Ang importante lang naman sa akin, makita kitang masaya. Salamat pa. Makipagbati ka na dyan kay Patrick, ha? Tapos, ipakilala mo siya sa akin para makilatis ko. Ayoko ng alatayro na puro hangin ang laman ng ulo, ha? Don't worry po. Ibang-iba si Patrick kay Tyrone. Mabuti. Alam ko po magkakasundo kayo. Ano ba yan, Kara? Huwag kang umiyak dyan. Remember, nasa bar tayo. Kaya tayo nandito para magpakasaya. Hindi para umiyak. At saka ang lalaki, hindi iniiyakan yan. Maraming lalaki dyan na higit pa kay Patrick. Tinry ko lang naman kalimutan si Patrick. Kaso hindi ko magawa. Hindi ko pa kayang makamove on. Alam mo kung anong kailangan para makamove on ka? Acceptance. Exactly. You need to accept the fact na hindi si Patrick ang forever mo. At yung tungkol naman sa pagmamahal at efforts na binigay mo sa kanya, isipin mo na lamang na nalugi ka sa sugal. At least, may pagmamalaki mo kay Patrick na hindi ka nagkulang sa kanya, na nasa kanya ang problema at wala sa'yo. Palaisipan pa rin sa akin kung saan ako nagkulang sa kanya. Kung bakit nawala ang pagmamahal niya sa akin. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, siya ang may mali at hindi ikaw. Alam mo, kaya ka hiniwalayan ni Patrick dahil sa iisang bagay. Ano yun? Nakakita na siya ng higit pa sa'yo. You mean, may iba na siyang mahal? Exactly. Pero sabi sa akin ni Patrick, wala siyang ipinalit sa akin. At naniwala ka naman? Ano ba, Kara? Kailan ka ba ipinanganak, ha? Alam mo, karamihan sa mga lalaki, ganyan ang kinakatwiran para hindi masaktan yung hihiwalayan nilang girlfriend. Pero ang totoo, matagal na sila nakahanap ng iba. Kara, malakas ang kutob ko. Ipinagpalit ka na ni Patrick sa ibang babae. Tita. Kung ako sa'yo, alamin mo kung sino ang babaeng yun. Mr. Romantico. Take me to your heart. Dear Mr. Romantico, naging close ulit kami ni Patrick. Ramdam ko ang sweetness niya at ibang-iba siya kay Tyrone.
kahit na busy siya sa trabaho, ay lagi po siyang may oras sa akin. Patrick, salamat ha. Kasi kahit busy ka, may oras ka pa rin ihatid ako pa uwi. Alam mo naman, gusto ko lagi kang kasama. At saka gusto ko makasiguro na ligtas kang makauwi ng bahay niyo. Patrick, parang nagugutom ako. Tara, mag-fishball tayo? Okay, sige. Teka, ayun oh. May nagtitinda ron, no? Halika. Tara. Dahil sinamahan mo ako, ililibre kita. Anong gusto mo? Fishball, squidball, kikiam, o kwek-kwek? Eh, busog pa ako eh. Ikaw na lang ang kumain. Pagmamasdan na lang kita. Pwede ba yun? Oo. Ako lang kakain? Naku, hindi. Manong, kuha ko ng squidball at kikiam, ha? Ako na magbabayad, ha? Samahan mo na rin ang dalawang sa malamig. At ang bayad to. Uy, Patrick! Ano yan? Ako na. Ako na. Parang, sige na, kunin mo na. Ayan. Okay, ito na yung sa malamig natin. Salamat. Sus, ikaw naman, oh. Maliit na bagay lang yan. Nakakaya naman sa'yo. Pag may lakad tayo, palaging ikaw ang taya. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Natutuwa lang kasi ko sa'yo. Ang cute mo, lalo na kapag kumakain ng squid bone. Sarap. Oh, may sauce ka sa bibig. At taga po Ano ba yan? Ha? I'm sorry. Ano yan? Wala na. Kadiri. Oh, bakit Ano ano ba yan? nakakadiri doon? Ha? Yak! Sinipsip mo pa talaga sa laki mo yung sauce na tinanggal mo sa mukha ko. Ayaw mo, Lon. Parang nahalikan na kita. Ano? Loko ka talaga. Asas. May tanong ako sa'yo. Friends lang ba talaga tayo? Gusto mo bang maging more than friends ang relasyon natin? Sana. Pwede, sige. Sasagutin kita. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Kantahan mo ko. Yung favorite kong song, Got to Believe in Magic. Sige nga. Hindi ako magaling kumanta. Sige Baka na. ma-disappoint ka lang. Ano ka ba? Okay lang kahit sintonado. Go. Sige na. Next time na lang. Next time na lang Magpa-practice din ako. kita sasagutin kung ganon. Ano ba naman yan? Sige na. Sige na nga. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other Aww. in a world that's full of strangers? You got to believe in magic. Something stronger than lyrics. The moon above. Cause galing it's naman. magic when two people fall in love. Ano ba yun? Sabi ko naman kasi, hindi ako magaling kumante. Ay, hindi pa ba magaling yon? Oh. At dahil nag-effort ka, sige, sasagutin na kita. Ha? Yes. Official na tayo. Sas? Girlfriend mo na ako. Boyfriend na kita. Mr. Romántico. Mr. Romantico, boyfriend ko na si Patrick. Masayang-masaya ako sa aking desisyon dahil pinatunayan niya na sincere siya at karapat-dapat na maging boyfriend ko. Pero syempre, hindi lahat ng pagkakataon ay masaya kami. Dahil meron ding pagsubok na dumating sa aming relasyon. Good morning. Yes, ma'am. Si Patrick. May meeting po yung department nila ngayon. Baka mamaya pa pong lunchtime matapos yun. Sonny, right? Yeah, that's right, ma'am. May tatanong ako sa'yo. Wala ka bang nakikita o nababalitaan kasama palagi ni
Patrick? Meron po, ma'am. Pero recently, hindi ko na sila nakikita magkasama eh. Sino? Si Miss Sass. Empleyado ba siya dito? Hindi po. Sa 14th floor po siya nagwo-work sa traveling agency. So, nakita mo silang magkasama? Opo, kapag uwian na, sabay silang bumaba ng hagdan. Bumababa ng hagdan? Opo, may phobia po kasi si Miss Sass sa elevator. Kaya hagdan po ang ginagamit nila pag-akyat at pagbaba. Ganun ba? Sweet sila? Medyo po. Okay. Thanks, ha? Sige. Ay, ano nga po palang name ninyo para masabi ko kay Sir Patrick? Oh, huwag mo nang sabihin. Kasi bala ko siyang sorpresahin. Soon. Good afternoon, ma'am. So? Ikaw si Sass. Yes, ma'am. I'm one of the booking agents here. By the way, how can I help you? Are you planning to travel? I'm not interested. Kaya ako nandito para kausapin ka. You know, Patrick, am I right? Yes. I am Cara. And I'm sure, alam mo kung anong papel ko sa buhay ni Patrick. Kung iniisip mo na akong ipinalit ni Patrick sa'yo, nagkakamali ka. Wala kaming relasyon ng ex mo. May nagsabi sa akin na madalas kayong magkasama. Yes, but it doesn't mean na may relasyon kami. We're just friends, Miss Cara. I don't believe you. Alam kong ikaw ang dahilan, kaya ako iniwan ng boyfriend ko. Wala akong kinalaman sa breakup nyo. Akin si Patrick, tandaan mo yan. Hindi ko hahayaan na maagaw mo siya sa akin. I know, Miss Cara. So if you have no business here, you may go now. May trabaho pa ako. Bitch! Dahan-dahan kayo sa pananalita nyo. Wala kayong karapatan para pagsabihan ako ng ganyan. Wala po akong panahon makipagtalo sa inyo. Diyan na kayo. Sass! Uwi ka na? Oo. Di ba dapat 5 p.m. ang uwian nyo? Nag-overtime ako. At hinintay mo ako? Parang ganun na nga. Pumunta si Cara sa agency namin kanina. Anong ginawa niyo ron? Nagtaray. Akala naman niya papatulan ko siya. Excuse me. Hindi ako magpapakababa sa kanya. Ganun ba? I'm sorry, ha? Alam mo, yan yung sinasabi ko sa iyo eh. Ayoko mangyari to. Alam ko, hindi niya ako titigilan hanggat hindi ka nakikipagbalikan sa kanya. Masyado nang obsessed sa iyo yung babaeng yun. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Lalo lang magkakagulo. Ang magandang solusyon sa problemang to, huwag ka nang lumapit sa akin. Kahit palayuan natin ng isa't isa, hindi ka titigilan ni Cara. Mukhang mali yata ang desisyon kung sinagot kita. Anong ibig mo sabihin? Binabawi ko na. I'm sorry, Patrick. Mag-break na muna tayo. Mr. Romantico. To believe in magic. Mr. Romantico, para tumigil si Cara sa pangahara sa akin, ay nakipag-break ako kay Patrick. Pero kahit hiwalay na kami, ay hindi pa rin niya ako tinigilan. Madalas niya akong awayin sa lahat ng social media sites, kaya nag-decide ako mag-fasting muna sa internet. At kahit sa aking trabaho, ay nanggugulo siya. Halos maubos na ang aking pasensya sa babaeng yun.
So, kumusta ka na, Kara? Moved on? No. So, habang buhay ka na lang bang magpapaalipin sa anino ng ex-boyfriend mo? Tita Lorena, I want Patrick back. At gagawin kong lahat para mangyari yun. Iha, too much obsession could kill. Hindi naman siguro ako aabot sa ganyan. Meron lang akong gagawin na exciting sa babae ni Patrick. Kumpirmado bang babae talaga yun ang ex mo? Girlfriend man o hindi. Still, siya pa rin ang dahilan kaya nawala sa akin si Patrick. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kailangan tuturuan ng malanding yun. Any plans? Yes, Tita Lorena. I have plans against her. Darker plans. Ngayon lang ako napagod sa pag-akit ng hagdan. Di pa kasi ako nananghalian. What if mag-elevator ako? Kaya lang baka mag-panic attack na naman ako. Excuse me? Ay! Konting ingat naman. Kara! Ngayon na! O, etong sa'yo. Kara! Anong nangyari? Teka, nasan ako? Bakit ang dilim? Diyos ko, ang sikip. Bakit ako nandito? Tulong! Tulong! Hindi ko mabuksan ang pinto. Tulong! Tulong! Pakiusap-buksan niyo tong pinto! Tulong! Ilabas niyo ako dito! Parang awa niyo na! Ayoko dito! Pakiusap! Ilabas niyo ako! Mr. Romantico. Take me to your heart. Dear Mr. Romantico, pinagkaisahan ako ni Kara at yung kaibigan niya na tinatawag niyang Tita Lorena. Nagising na lang ako na nakakulong sa isang maliit, masikip at madilim na kwarto. Akala ko mamamatay na ako, pero isang knight in shining armor ang hindi ko inaasahang dumating. This feeling. Hindi ko makontak si Sasa. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Ano kaya nang... Ha? Si Kara yun ah. Kara? Kara? Ay, Sandali. teka, Patrick, ano ba? Bitiwan mo ko. Anong ginagawa mo rito? Ha? Wala! Pinuntahan mo ba si Sas? Bakit? Hindi! Bakit sino siya para puntahan ko? Ginawa mo na minsan. Nasaan siya? Bakit sa akin mo hinahanap ang babaeng yun? Bakit hindi mo puntahan doon sa agency na pinagtatrabahuan niya? Pinuntahan ko na siya, pero wala siya. Sinubukan ko na rin tawagan ng cellphone niya, pero walang sumasagot. Hindi ko na problema yon. Ano ginawa mo sa kanya? Ha? Ano ba? Pinagbibintangan mo ako? Kilala kita. Alam ko ugali mo. Ano ginawa mo sa kanya? Ha? Pwede ba? Wala akong alam! Wala! Patrick! Sa... Anong ginagawa mo kay Kara? Huwag kang makialam dito! Teka muna. Magkasabot ba kayo? Ha? Wala kaming ginagawang masama ni tita. Pwede ba bitiwan mo na ako? Or else, sisigaw ako dito at sabihin ko hinahanap Okay, mo ako! okay. Ayan. Hindi ako naniniwalang wala kang kinalaman sa pagkawala ni Sas. Kapag ba nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Diyos ko, tulungan mo ako. Ayoko mamatay dito. Please, sana may tumulong sa akin na makalabas dito. Natatakot na ako, Diyos Sas? ko. Patrick! Sas! Andiyan ka ba? Patrick!
nga. Bubuksan ko ang pinto. Sas! Patrick! Salamat. Nakita ka. Alam mo bang malakas ang putob ko na may nangyaring masama sa'yo? Tama pala ang ninala ko. Teka, ano yung nasa noo mo? Bakit may sugat ka? Sino may gawa niyan? Si Cara! Silang dalawa nung kaibigan niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam niya sigurong claustrophobic ka kaya ganitong ginawa niya sa'yo. Patrick! Sas, dalaw niya. Narito na. Ligtas ka na. Mr. Romantico. To believe in magic. Mr. Romantico, nailigtas ako ni Patrick sa nakakatakot na parte na yon ng buhay ko. Samantala, dahil sa muntik na akong mamatay, humingi ako ng tulong sa Public Attorney's Office para sampahan ng kaso si Cara at ang kaibigan niyang si Lorena. Magic when two people fall. Mga walang hiya. Bala ka pa nilang patayin? Nagawa yun ni Cara dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Patrick. Hindi katwira na gagawa kanila ng masama. Tulad nung nangyari sa'yo. Paano na lang kung hindi ka nahanap ni Patrick? Baka namatay ka na sa takot. Hindi ko sila mapapatawad. Huwag na po kayong mag-alala pa. Ongoing na yung kaso. Baka makulong si Cara at yung kaibigan niya. Mabulok sana sila sa kulungan. Buti na lang talaga dumating si Patrick. Utang mo sa kanya ang buhay mo. Sige. Kaya pumapayag na akong mapangasawa mo siya. Talaga pa? Bakit? Wala pa ba kayong balak na magpakasal? Ha? Kaka-break lang po namin eh. Ano ba naman yan? Makipagbalikan ka na. Alam kong mas mapapabuting buhay mo kung si Patrick ang makakatuluyan mo. Patrick! Sas! Pumunta kami rito dahil ang sabi mo may sasabihin ka. I'm so sorry, Sas. Cara, I'm sorry kung nagawa ko yun. Dala lang yun ang bugso ng aking damdamin. Pero na-realize ko, mali ako. Sana mapatawad mo ako. pinatatawad na kita. Pangako, hindi ko na kayo guguluhin. Cara? Mahal pa rin kita, Patrick. Pero give up na ako. Cara? Siguro talagang hindi tayo para sa isa't isa. I'm sorry kung ginulo ko ang relasyon ninyo. Inaayos pa ng pamilya ko yung piyansa para makalaya ako pansamantala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Pero tanggap ko ng sinapit ko. Kailangan kong pagbayaran ang kasalanang ginawa ko. Iuurong ko na ang demanda para makalaya ka na. Talaga? Sas? Basta tuparin mo lang yung pangako mo sa akin na hindi mo na kami guguluhin pa kahit kailan. Oo, pangako yun. Magpapakalayo-layo na ako. Hahayaan ko na lang kayo maging masaya ni Patrick. Mr. Romantico. To believe in magic. Mr.
Mr. Romantico, tinupad nga ni Kara ang kanyang pangako. Nabalitaan ko na lang na umuwi siya sa kanyang probinsya sa Cebu para makasama ang kanyang pamilya. Samantala, nanumbalik ang closeness namin ni Patrick. At sa tulong niya, sinimulan ko ulit na labanan ang aking greatest fear, ang elevator. Patrick! Oh, Sas. Sabay na tayo sa elevator? Ha? Sigurado ka? Hindi ka na ba claustrophobic? Let's see! Okay. O, ayan. Bumukas na yung elevator. Tara, pasok tayo. Sure. Anong floor ka? Ako na magpipindot ng buton. Pwede bang pindutin mo na lang ang puso ko? Anong floor ka? Ground floor. O, ayan. Napindot ko na. Mukhang masaya ka ngayon, ah. Eh, syempre. Kasama yata kita. Teka, wala ka na ba talagang phobia sa elevator? Meron pa rin. Slight. Pero alam kong safe ako kasi nandyan ka. Patrick, thanks nga pala sa pagliligtas mo sa akin, ha? Ilang beses ka bang magpapasalamat sa akin, ha? Well, utang na loob ko yun sa'yo. Kung wala ka, baka hanggang ngayon, loser pa rin ako dahil sa phobia ko. Oh my God! Ano na naman ang nangyari sa elevator? Oo. Ang dilim! Easy lang, Sas. Ano ba yan? Trip off lang ang kuryente. May stuck na naman tayo ng ilang minuto dito sa elevator. May flashlight ka ba? Ang dilim eh. Ito. Cellphone kong gamitin nating ilaw, ha? May load ba yan? Tatawag ako sa security. Sorry. Ha? Wala eh. Ano ba yan? Ayos ka lang ba? Oo. Huwag kang kabahan. Kasama mo ko. At saka, babalik din ang power supply, ha? Ang grabing init, ha? Mo, ayan. Pinapaypayan na kita. Ano, mainit pa ba? Mainit pa rin eh. Nag-iinit ako sa'yo. Loko. Kaya siguro tayo na-stop up dito sa elevator para bigyan tayo ng pagkakataon sa mga nararamdaman natin. Ano bang nakain mo ngayon? Oy, baka gutom lang yan. Posible bang mahalin muli ako? Anong posible? Mahal talaga kita, no? Sas, talaga? Tinatanggap muli ako bilang boyfriend mo? Tatanggi pa ba ako? Yes! Yes! Kaya pala, na-stuck tayo dito eh. Sa palagay mo kaya, tadhana ang nagkulong sa atin dito para magkaroon tayo ng romantic moment? Oh, yan. May kuryente na. Aandar na rin ang pasaway na elevator na ito. Ibang klase, ha? Pumasok tayo ng elevator kanina ng mga broken-hearted. Tapos, lalabas tayo ng mga happy lovers. Oh, Sas. Ganun talaga. Sometimes, you got to believe in magic. Mr. Romantico. Take me to your heart. Mr. Romantico, sa wakas ay nalabanan ko na rin ang phobia ko sa elevator. At yun ay sa tulong ng aking knight and shining armor na si Patrick. Sa ngayon ay 5 years na kami at next year, nagbabalak na kaming magpakasal. Totoo talaga na parang isang magic ang pag-ibig. You just got to believe in it. Lubos na gumagalang, Sas. Never letting go. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas,
Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, June Legaspi, Jenaline De La Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga sa direksyon ni Maynard Lendich.